Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Hala, kinarma na daw. Ito na daw ang karma ni Claire Castro. Uy, grabe naman. Kabibig, chika-chika ito ha. Na Attorney Claire Castro kakasuhan ni Attorney Mark Tolentino? Nako po! Hala ka! Totoo kaya ito kabibig? Kasi si Attorney Mark Tolentino ay nag-post sa kanyang Facebook fan page. I-share ko sa inyo kabibig ha, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko to. Nabasa ko ito at talagang binalita din ito ni Attorney Libayan. Naku, kung totoo yan, naku, himas-rihas itong si Attorney Claire Castro. Ito ang nabasa natin kabibig. Kita nyo na ba dyan? Sinagihan natin. Yan kabibig o basahin natin ha. In few weeks, we are filing criminal. Criminal talaga no? We are filing criminal, administrative, and civil charges against a government employee who forgot that public office is a public trust, not a personal kingdom. Oh! Sabi nito ni Mark, sabi niya, oy, ikaw, na filingera, na filingero, na feeling mo ang gobyerno ay parang kaharian mo. Ito na ang panahon para putulin ang sungay mo. This person, instead of upholding courtesy, professionalism, and the dignity of her position. Babae talaga kabibig. Choose arrogance over respect, humiliation over service, and prejudice over fairness. Her. So it means babae. Kaya nga, napuno itong post ni Atty. Mark, napuno ng komento na si Atty. Claire Castro ba yan? Kasi her. She treated a government facility as her private property and targeted a lawyer, public servant, who was doing nothing more than sitting peacefully and lawfully inside the premises. Why? Perhaps because he is a DDS? Hala! Sino kaya no? If political bias has now become an excuse to trample on rights and disregard the law, then it is time to remind every public servant the law protects the citizen, not the ego of the officer. Accountability is not optional. Abangan. Nako, yan na. Yan na talaga ang sinasabi ko kay Madam Claire. Hindi pa naman sure kung si Madam Claire, ha? Hindi pa sure kung si Madam Claire ang kakasuhan na Atty. Mark. Hala ka kapipig. Sa palagay niyo, sino kaya kapipig, no? Ako, maghintay-hintay tayo this week, next week. Sabi, meron naman ditong video na kung saan itong bangayan, hindi man bangayan, itong mali-maling impormasyon na i-share ni Atty. Claire Castro, parang niluto siya ng kanyang sariling mantika. O ito kabibig ha, makinig tayo kabibig. Ito. Meron po tayo nabalitaan, at nakita sa akin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Kasi nasabi ito bigyan. Pumunta ka daw ng travel authority. Anong totoo doon ba? Sorry ma'am. Niyato daw ko Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority. Sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kanong giunsa niya pagsulti ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta allegedly. Okay, so alleged lang ni siya ma'am no, wala tay video recording, statements at all. Nagikan gyud sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige.
Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang pirmi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga to cooperate without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung atensyon ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. VP papuntang Netherlands. Sino po yung nakapag-clearance to travel po ba siya? Hindi po namin alam kung nakapag-clearance siya. Madalas naman po yata siyang umalis ng walang clearance. Hindi ko po, Mayroon pang intindihin yun. Pero never ko sinabi nag-fly siya without travel authority. My gosh, bakit? She's VP, Vice President siya. Kaya siyang magtalokbong katulad ng ginawa sa Germany. Nakikilala at makikilala siya. And we cannot travel without travel authority. Dapat yun naisip na ni VP Sara na hindi ko pwedeng sabihin yun. Hindi siya pwedeng magbiyahe na walang travel authority. Kahit personal trip yan. Alam niyo dapat yun. Kaya para sabihin ko na nagbiyahe siya na Kuwait, walang travel authority. That's baloney. Oh, hala ka mga kabibi. Kaya pala, dito sa post ng Attorney Mark, meron siyang may mga komento ng mga netizen. Ito ang komento ng mga netizen kabibig ha. Basahin natin ha. I-share ko muna yung ito. Ito yung post Attorney Mark. Kita nyo naman dyan. Kita nyo ba? Yan ang post ni Attorney Mark mga kabibig. So basahin natin ang komento ng mga netizen. Public office is a public trust. Hindi na inalam yan ng mga Filipino boss. Dahil halos lahat ng pampublikong ahensya ng Pilipinas na may namumuno ay mga hindi mo mapagkakatiwalaan. Ngayon, andyan kayo sa nahandang tumindig at manindigan para sa kapakanan ng mga mamayang Pilipino, ay unahin nyo ang mga matataas na pinuno ng bansa ngayon at ng mga nakaraang administrasyon. Maging maligaya ang mga Pilipino pag nakita nila na nasa likod ng rehas ang mga ahas na yan. Huwag puro salita, kayo ang nasa posisyon, kayo ang may mandato. Ito pang sinabi dito. Attorney Mark, hindi ako DDS, hindi ako BBM. Gusto ko lang ng fair sa lahat. Baka kastiguhin na naman tayo ng Diyos nito. Baka yung the big one, darating imbes hindi, please magbalik na tayo ng Diyos. Ito pa. Sino yan? Si Attorney Claire Castro. Ito Sino yan? Si Attorney Claire Castro natin yan? Sampulan na natin yan. May nag-reply. Iba naman si Ito pa. Sige po sir, abangan namin yan kung sino man yung animal na yan. Dapat malipol na ang mga walang hiyang iyan na akala nila sila ang may-ari ng Pilipinas at sila lang ang may boses at karapatan. Kahit dito sa abroad, sa mga embassy, akala mo kung sino-sino sila dapat talaga maturunan ng leksyon, mga hinayupak, mga nakagalit sila. Nako. Sino kaya, no? Kasi she ang ginamit dito. She, ito she. Kita nyo naman. Saan daw? She treated public government facility as her private property and targeted a lawyer public servant who was doing nothing more than sitting peacefully and lawfully inside the premises. Si VP Sara lawyer. Si VP Sara is a public servant. No. Why? Perhaps because he is a DDS. Ito pa. This person, instead of upholding courtesy, professionalism, and the dignity of her position, choose arrogance over respect, humiliation over service, and prejudices over fairness. Yan kabibig. Kita nyo na ha. So, sa iyong palagay, sino kaya ang kakasuhan na Attorney Mark? Comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Naku, magkaalaman na to next week. Bukas, Lunes. Di ba baka sa Martes or Miyerkules, malalaman na natin kung sino ang kakasuhan na Attorney Mark Tolentino. Wala pa namang ang mga clue na niya, she, yung kakasuhan, tapos ang sabi dito,
hindi niya nirespeto yung she treated a government facility as her private property. Tapos tinatarget niya ang isang lawyer public servant na wala namang ginawa sa kanya. Hala, sino kaya yan, Kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Baka tama ang ating mga clue. Bye everyone. See you next time.